Sige po, before po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Kaya lang po ako, ano? Diba? Po tayo po manalangin. Panginoon namin nasa langit, aming Ama, ang author, Lord, kayo po yung author, Lord, ng aming buhay, kayo rin po yung mayakda ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong pong katapatan sa buhay po namin lahat na nandito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung meron po kami mga karugihan sa aming isip, sa aming puso, Lord. Kasalanan, Panginoon ko, na alam po namin, Lord God, na labag po sa inyo. Kung ano man mga bagay, Lord God, mga balakid sa buhay, Lord, na hindi po kami nakapokus sa inyo, Lord God. At nag-fail po kami, Lord God, sa aming pagbuhay pa ng pananayan. Panginoon, alam namin, Lord God, sa iyong salita, Lord God, all things work for good for us, Panginoon ko. Salamat, Panginoon, sa katotohanan, Lord, despite the fact, Lord God, na hindi mo perfecto ang mundo, marami po, Lord God, mga mangyayari, Lord, sitwasyon sa buhay, Lord God, na maaaring nagtintanggol sa amin, Lord God, na mamuhay, Lord God, na mula po kayo sa aming puso, isipan. So, alam namin, Lord God, pinapangyari niyo po lahat ito upang mag-learn po kami, Panginoon ko. Totoo, Lord God, i-fix yung aming isip at puso, Lord God, sa inyo. Father, I pray, Lord God, today, Lord God, na kayo po maghari sa puso po namin lahat na nandito. I pray, Lord God, na wala pong flesh, Lord, wala pong naman na ma-entertain. Hindi po ang dulong ko bilang professor, ang mangunang Panginoon ko, kundi, Lord God, kung ano po yung gusto niyo pong ipasabi, Lord God, sa aking mga kapatid. Use me, O Lord, as your vessel, Lord God, your portal of knowledge and wisdom, Lord God, to declare your power, your sovereignty, your grace and mercy, Lord God, sa buhay po namin na nandito. I even pray, Lord God, sa aking mga kapatid na wala dito, Lord God, because of circumstances, sila said na may pasok, Lord. Lord, even sa ating Queenie, Lord God, na meron pong sitwasyon din sa buhay, Lord God, na Nico, Lord God, na meron pong sakit, sa lahat po ng aking mga kapatid, Lord God, na dumaranas ng sakit, Lord God. I pray, Lord God, for your wonderful healing today, Panginoon ko. I pray, Lord God, for your steadfast love, Lord God, that renewed every morning, Panginoon today. To widen their perspective, Lord God, sa aming buhay. Mamuhay kami, Lord God, with holiness, Lord God, concentrated, set apart, and willing, Lord God, na magpagamit sa inyong pangalan. Salamat sa mga ito, sa inyong pong papuri, sa inyong pong kapangyarihan, at sa inyong pong lahat, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, I think, parang lampas ang buwan rin akong hindi nakakapunta sa ST sa San Domingo na mga kapatid. At meron din po kasi isa pang minister sa Bayside at Lord's willing, meron pa sa Malinta. So, nakapokus po ko ngayon sa Malinta naman. So, meron po mga kapatid doon, nakasama ko rin po sila na nag-start po kami ng ministry sa Malinta. Sa Barangay Malinta lang po sa Menturay malapit. So, yun nga po, hindi ako nakakapagpasyat-pasyat. Even sa cell namin nila kay Nico, hindi rin ako nakapunta for 2 weeks. At marami din po mga mga iba pong pinapagawa ang Panginoon. So, yung mga oras na napawala din ako sa cell, 2 linggo, although may cell naman ako sa akin personally, ako yung nag-lead, iba pa rin po yung bumabalik ka sa cell mo dun sa leader mo. Iba yung mindset mo, perspective mo, may ilalabas mo yung laman ng puso mo sa kanya, sa mga kapatid. At during that time, ito po yung mga not totally struggle naman. Kung sinabing struggle, yun ay kasalanan kasi. Ito yung mga hardship ko na nakuha kung tayo pong mga Kristyano ay pilit na humiwalay sa katawan ni Kristo. Ako din po mga kapatid ang isang Kristyano ay tinawag tayong lahat na maging isa sa katawan ni Kristo. Tama di ba? Sa body of Christ. Pero pag isang Kristyano, pilit niyang humiwalay, doon niya maramdaman yung hardship, yung kagipitan, kahirapan. Hindi lang po sa material na bagay, but more or less pinakamahirap yung spiritual na buhay. So ngayong umaga po, atin po himahimayin yung enduring hardship as a good soldier of Christ. Paano ba tayo magtiis? Paano ba tayo maging matatag? Paano ba tayo pumarap sa maraming pagsubok sa buhay bilang tayo po ay mga sundalo o mga alagad ni Kristo? Sa Bible po, klaro po doon, tinawag po tayo maging sundalo, maging farmer, isa.
farmer, athlete yung isa. So ngayon naman po, tingnan natin kung paano po mag-face, humarap ang isang sundalo ng Panginoon. Tayo po yun. Kaya nga complete tayo helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, may shield of faith pa tayo, may sword of spirit pa, may sandal of gospel pa lahat. In-equip tayo ng Panginoon bilang kanyang mga sundalo. So ngayon, tingnan natin kung paano tayo mag-endure, kung meron tayong hardship. Kasi sa Bible po, klaro po doon sa Santiago, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang various kind. Ang dami nun. Bilang isa, iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. So pag may pagsubok na, paano tayo mag-endure? Okay po? So meron po akong mahilig po ako sa acronym eh. May 3D, 3P. Ngayon naman po, 4Ps naman po. Ano? Para madaling maisipan, madaling matandaan. Ano yung 4 na P? Para mag-endure tayo sa hardship. Ano yung 4 na P na tatandaan natin para pag gumarap tayo sa battle, sa test of faith natin, tayo ay maging victorious. Unang P po, pinpoint. Alamin, sa Tagalog, alamin. I-pinpoint natin kung ano yung nagpapahirap sa atin. Pangalawa, perceive. Pag na-pinpoint na natin yung hardship na yon, ang i-check nyo naman po, huwag yung katabi nyo, huwag yung kapitbahay nyo. Yung response mo muna, paano ka mag-response doon sa paghihirap na yan, o pagdurusan na yon. Pangatlo po, is ponder. Pag na-pinpoint mo na yung hardship, na-check mo na yung response mo, ano ngayon lalaman ng isip at puso mo? Saan ka babalik? At yung last is yung persist. Paano ka makakapatuloy? Okay po mga kapatid? Tandaan niyo po yun ha? 4 P's to endure hardship. Para lang yung pamigay ng gobyerno, yung 4 P's. So iba naman sa atin, ito ay spiritual na pag-uusap. Okay po mga kapatid, ano? Pinpoint, alamin mo ano yung mga bagay na nahihirapan ka sa buhay pananampalataya. Perceive, ano response mo ngayon? Ponder, saan ka huhugot ng mga katotohanan? At persist, paano ka? Okay po mga kapatid? Sige po una po. Before po natin pag-usapan yung 4 na P na yun, tingnan natin yung buhay ni Haring Saul, King Saul yung time niya. Pag binasa niyo po yung 1 Samuel 13, nag-move lang siya kasi galing sa Canva, dinaload, so nag-move yung text. So, 1 Samuel 13 verse 5 to 22. Doon natin makita kung paano po mag-response dapat ang isang Kristyano. Okay po? So, basahin po muna natin ano. Ayan po. Sa verse 1 po, sabi dito, sa chapter 13 na po ito. 30 taon si Saul or King Saul, nang siya ay maging hari ng Israel. Siya ay naghari sa loob ng 2 taon. Umili si Saul ng 3,000 tauhan, ang 2,000 at isinama niya sa Mekmas at sa kabulunan ng Israel. So naghari na siya. Nag-choose na siya ng mga warrior niya. Ano. Tapos, ang 1,000 na may pinasama niya kay Jonathan at sa Gibeah, sakop ng Benjamin. Ang iba'y pinauwi niya sa kanilang tolda. Nasakop ni Jonathan ang kampo ng Filistino sa Gibeah at ito'y nabalitaan sa buong lupain ng Filistino. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makipagdigma. So makipagyera na naman sila. Nang marinig ng mga Israelita na sakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Filistino at malaman nilang napupuod sa kanilang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. So si Saul, ganda na ng kanyang reign, naghari na siya. Nasakop niya na yung ibang mga kalaban nila. Kaya naman, dahil na-boost yung confidence ng mga Israelites, nagtumpok-tumpok pa at sumama pa kay Saul na makipagdigmaan. Yan po natin mga kapatid. Sa verse 5, ito na. Build na yung confidence na makipagdigma. Nagtipon-tipon din ang mga Filisteo, yung kalaban nila, upang harapin ang mga Israelita. Ito na po mga kapatid. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang kawal na nakakabayo, yung mga swordsman nila na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat, ang dami ng kawal na naglalakad. Yung kanina, confidence na confidence, parang yung mga kasama mo kahapon. Tumpok-tumpok kami, pipray mo share ng gospel confidence pa. Nung sumuot na kami sa mga iskita, minura lang kami ng isang
matanda, nagpulasan na, ako lang natira. Parang ganun ba? Ganun yung confidence. So ayun, ano pa, at pa, sila ay nagkampo sa Mekma sa gawain silangan ng Bethlehem. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila. Kaya nagkanya-kanya silang tago. Wala na. Yung kanina kasama, pulas-pulas na. Sa kuweba, hukay, libingan, isipin nyo pati libingan, nagtago na sila doon. Malalaking bato at mga punong kahoy. At iba na may tumawid sa Jordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal na nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. See, kanina with all the confidence na ipagdipa, sila pa nag-initiate ng dipaan. Nung hinarap nila ang kadami-daming kalaban, nag-iba yung response ng mga Israelita. Okay po? Verse 8, 7 araw na siya naghihintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Meron silang usapan ni Prophet Samuel na 7 araw mo kong antayin doon kasi ako ang mag-aalay kay Yahweh. Siya yung mag-offer kay Yahweh. Tingnan natin. Ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa na umalis. Kaya nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. At siya na ang naghandog ng mga ito. Ang utos ng Panginoon, si Samuel yung maghandog para sa kanya dahil sa frustration ni King Saul, ang hindi naman niya obligasyon, siya na yung gumawa. Di po? Kakatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. See? Paka-offer niya pa lang, dumating na si Prophet Samuel. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot siya, ang mga kasama ko isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mekmas ang mga Filistiyo. At ikaw naman hindi pa dumarating sa oras ng ating usapan. Ako ay nangambang lusubin kami ng mga Filistiyo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sabayanan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit, dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang utos niya sa iyo. Sa isang pagkakamali lang ng hari, nawala yung promise ng Panginoon sa kanya. At yung pinili dyan ni Yahweh ay si David, yung next na hari ng Israel. Pagkasabi nito, umalis si Samuel at nagpunta sa Gibea, sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang tauhan na umabot sa 600 na lang. Sina Saul at Jonathan pati ang kanilang mga tauhan ay nagkampo sa may Gibea ng Benjamin, samantalang nasa Mekmas pa rin ang mga Filistiyo. Ang mga ito nagtantong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang una gumawi sa Ofra, sa lupain ng Sual, ang ikalawa sa Beth-horon, at ang pangatlo sa Kaburulan, sa may hangganan ng kapatagan ng Ziboem at ng kagubatan. Ito po, last na po ito. Noon ay wala ni isa mang panday sa buong Israel. Walang nagkakrap ng espada. Walang natirang nagagawa ng mga espada. Sapagkat ayaw na ng mga Filistiyo na magawa ng mga tabang-usibat ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita sa Filistiyo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit at mas mahal pa sa araro o asarol. Parang ginigipit na sila ng mga Filistiyo. Kung ang value nung araro ay 1,000, magpahasa ka lang 3,000. Ginigipit na sila ng mga Filistiyo. Kaya si Saul at Jonathan na lamang ang may tabak. Imagine, sa lahat ng warrior nila, silang dalawa lang yung may espada. Isa man sa mga kasama nila, walang dalang patalim. Samantalang, binabagay ang mabuti ng mga Filistiyo ang daanang papuntang Mekmas. So mga kapatid, tingnan natin dyan kung paano ba yung response ng isang Kristiyano pag meron siyang hardship na tinatahan. Ano po? Dito. So again po, ano yung ating pag-uusapan ngayong umaga? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Enduring hardship as a good soldier of Christ. Magtiis tayo sa mga ating mga pagsubok, sa ating pananampalataya,
bilang mga sundalo tayo ng Panginoon Hesus. Una po, pinpoint. Alamin natin kung ano yung ating sitwasyon. Ayan po, pinpoint. Identify what frustrates you or us. Ano ba yung nagpapaprostrate sa'yo? Ano ba yung, ba't ka ba nahihirapan? Doon sa kwento ni Saul, meron tayong apat na makita doon. Una, maaaring napoprostrate ang Kristiyano dahil pressure from overwhelming situation or environment. Pwede na prostrate ka sa environment na meron ka. Sa bahay, sa trabaho, sa pag-aaral, kung sa environment ka belong. Kung ang environment mo na yung nagdidikta sa buhay mo na dapat ikaw bilang Kristiyano ang mag-control doon sa environment sa tulong ng ating Panginoon. Pangalawa po, physical caused by other people. Kung ano yung ginagawa ng nakakarami, napoprostrate ka na, baka pag hindi ko sinunod to, hindi ako belong. Christian ako, pero pag ginawa nila to, baka killjoy ako sa tingin nila. Okay? Kaya nagkakaroon ka ng hardship. Pangatlo po, personal preparation seems lacking or adequate. Baka hindi ka ready. Baka yung devotion mo wala na rin. Baka simple pag-pray, hindi mo na po nagagawa. Kaya ngayon, pag may hardship ka, naaalog yung buhay pananampalataya mo. Baka simple pagbukas ng Bible, nahihirapan na po tayo. Okay po? Presence of impatience of God's provision. Baka nawawala na tayo ng tiwala sa Panginoon. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, pinag-pray natin, nagiging impatience na tayo sa Panginoon. Okay po? Sige po, imayin po natin nga para mas klaro. Una po, pressure from overwhelming situation or environment. Si Haring Saul, kaya siya na-frustrate dun sa sitwasyon na yun. Kasi nga yung una, na-pressure siya sa environment. Sa verse 5, nagtipon-tipon ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karawahin nila ay 30,000. Ang mga horsemen nila, 6,000. At parang buhangin pa sa dagat ang dami ng kawal na naglalakad. Mga kapatid, sa buhay pa ng pagdaya, malaking factor po yung environment na meron tayo. For example po ako, minsan meron po ako frustration na, ba't Christian ako, ba't itong pamilya ko, hindi ko madala yung magulang ko? Give up na lang ako, bilang Kristiyano, dahil yung environment na kinalakihan ko, hindi tugma sa kung anong meron ako ngayon. So, ganun ba? Mag-endure tayo, mag-tiis tayo sa mga bagay-bagay, sitwasyon na dulot ng ating kinalakihan. Pressure, maraming pressure sa environment. Kahapon, pressure na pressure yung mga kasama ko. Nag-share kami ng gospel, nagpadiretso kami sa mga ganun, pressure na pressure sila. Hindi ko alam, nakikita ko kasama ko, parang lahat, hindi na makapagsalita. Parang, ang nagdidikta na lang nung nangyayari doon sa mag-share ng gospel namin is yung environment. Ma-please lang natin yung tao, yung environment, to the point na na-disappoint natin yung Panginoon. Okay po mga kapatid, that's number 1. Pinpoint, alamin niyo po kung ano yung mga bagay na nagpo-frustrate sa inyo kung yun ba ay sa pamamagitan ng environment na meron tayo ngayon. Okay po, pangalawa po, i-pinpoint niyo po rin po yung physicism caused by other people. Sa Bible po, napaklaro, bad company corrupts good character. Kahit Kristiyano ka pa, kahit single ka pa ng Kristiyano, pag yung sinamahan mong grupo ay iba doon sa ikaw, maaaring mahatang kanila sa ganung pamumuhay. Again po, bad company corrupts good character. Physicism. Ang sabi po sa verse 6 at 7, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib. Nakita nila na kanilang kakaharapin at natakot sila. Yung dikta ng mga warrior ni Saul, ang nagdikta ng desisyon niya ngayon. Imbis siya bilang hari ang magdesisyon kung anong gagawin, siya yung hari na yung mismong sumunod doon sa reaksyon ng kanyang mga kawal. Physicism. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malaking bato, at mga punong kahoy. Ang iba naman tumawid sa Jordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal na nanginginig sa takot ang mga inaiwang kasama niya. Minsan napoprostrate tayo sa fear kung saan tayo belong. At marami akong Christians na mga students na hindi nila maipakita yung sino sila. Kasi baaring nahihiya sila sa mga kaklase nila, nahihiya sila sa kapit
kapitbahay nila, malaman ng magulang nila na Christian sila. That's one thing, but nagpo-prostrate sila at nagkakaroon sila ng hardship sa kanilang pamumuhay. Alam mo yung Christian ka naman, pero nahihiya mong, ni katabi mong upuan, di niya alam. Ganun yung nangyari tayo. Na-prostrate siya dahil sa cause ng ibang people. Baka kung anong sabihin ng iba. Baka i-reject ako pag nalaman Christian ako. Ganun ba? Diba? So pinpoint po natin isa sa ating buhay. Alamin po yun sa sarili niyo kung saan po kayo nagkakaroon ng hardship. I-pinpoint niyo po, alamin po natin yan. Huwag niyo pong talikuran yun, huwag niyo pong magkipit-balikan. Alamin niyo po kung ano po yung mga bagay na na-prostrate po kayo. Okay po? Pangatlo po, personal preparation seems lacking or adequate. Sa panahon ni Haring Saul, ayan, nabasa natin, kaya sina Saul at Jonathan na lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan niya ay walang dalang katalino. Hindi equipped. Kaya nagpo-prostrate minsan kasi nga hindi equipped. Wala yung devotion, prayer pa-idlap-idlap, pupunta yung cell group, minsan sa pilitan pa. Ano yung mga ganun? Alam na natin lahat yun. Hindi natin isa-isahin yun. So minsan, ang isang Kristiyano kaya siya nahihirapan sa kanyang hardship, sa kanyang mga test of faith kasi nga kulang siya sa preparation. Our Lord Jesus Christ set an example paano i-prepare ang kanyang personal. Sabi sa Bible, madaling araw pa lamang ay umalis na si Jesus. Naghanap ng tagong lugar at doon siya nanalangin. So for past 3 weeks ng buhay ko sa Panginoon, pinipinpoint ko rin yung mga struggles ko yung mga, not struggles, yung mga hardships ko sa buhay. Environment ba na bilang ako? Yung kanina ba? Yung mga tao bang nasa palibot ko? Or baka ako mismo nagkulang? Okay po? Check nyo po yung mga kapatid ako. Maganda po itong topic na to. Pangapat po. Ito po. Presence of the patience of God's provision. Meron po akong students. Gusto nyo na magkatrabaho. Lahat na lang in-applyan na. Hindi na pinag-pray. Tinatanong ko siya, ano ba tagal naman ang kurso? Mag-apply ka ng timing from the Lord. Lahat na in-applyan. Alam na nangyari? Nagkaroon pa ng low moral. Sir, ano naman college graduate naman ako, pero ba't yung sweldo ko, 250 lang sir. Ano masabi ko sa kanya? Naging patience ka sa grace. Kaya minsan ang isang Kristiyano, kaya tayo nawawala ng joy. Maliit ng pasensya natin. Tagaan po natin mga kapatid. Kaya ngayong Bible have kind patience. May patience po doon. Magkaroon po tayo ng patience. I-pinpoint natin kung tayo po ay hindi pasikmak. Kahit yung pasensya, mag-pray po tayo, nagkita ng Panginoon ng character ng patience. Kasi po pag impatience tayo, yung grace ng Panginoon, mawawala po yun. Tingnan po natin na verse 8. 7 araw siyang naghintay doon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito dumarating. Lord, sabi mo, 7 days ako sa akin, dapat wala pa rin ito. Wala na. Impatience kasi Haring Saul. Ano ginawa niya? Ang mga kasama niya isa-isa na umalis. Lord, ang usapan 7 days. Wala na, nag-alisa na to Lord. Kaya nagpakuha sa Saul ng handog na susunugin. At naghandog pangkapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Minsan, yung role ng Panginoon sa buhay natin, hindi na nagagawa sa atin. Tayo na yung nag-take action sa dapat na role ng Panginoon sa atin. Ano po yung mga kapatid? Kasalanan. The moment na tayo na naman po yung Diyos ng ating mga sarili, yung command, yung utos ng Panginoon, napakasimple lang kagaya ni Haring Saul, antayin mo si Samuel, siya mag-offer, at kung sinunod mo to, habang buhay yung generation mo ang mag-hari sa Israel. Dahil hindi sinunod ni Haring Saul, nawala yung grace, nawala yung grasya, at mercy ng Panginoon sa kanya. At yung promise sa kanya, nawala din. So mga kapatid, if may moment na napoprostrate tayo sa sitwasyon sa buhay, kalagayan sa ako rin po, dumarin po sa ganyan. After ko po mag-college, naiyak din po ako kasi Lord, kailangan ko ng trabaho kasi mamad na ako, kailangan ko bigyan. Alam mo sabi sa akin ng Bible study leader ko,
binasa namin yung sa mga ngaral. Yung lahat may oras. There's a time for everything. A season of every event under heaven. May araw ng pagtatanim, may araw ng pag-aani. Lahat po may panahon sa panahon ko ng Panginoon. Huwag po tayong maging impatient at mapuprostrate lang po tayo. Okay po? So, klaro po yung pinpoint mga kapatid. Balikan ko lang ha. So, i-pinpoint natin ano yung mga nagpapapressure sa atin sa environment. Ano yung dinidikta ng tao sa lipunan. Sarili natin, baka kulang tayo sa preparation or impatience. Panginoon. Okay po? Ang pangalawa po, perceive. Sa bawat hardship, sa bawat frustration, sa ministry man yan, sa trabaho, sa personal mong buhay, tingnan natin yung perceive. Ano yung perceive? Check your or our response. Sabi nga ng mga kuya sa ministry, ang nagmamatter sa Panginoon kung paano ka mag-response. Ang nagmamatter sa ministry kung paano yung response. Ano po? So, perceive. Ayan po, sumagot siya. Ang mga kasama ko is-isa lang na si Alisan, sabi ni Haring Saul. Nariyan na sa Mekmas ang mga Filisteo. At ikaw naman, hindi dumating sa oras ng ating usapan. Nanisi pa. Nanisi pa. So, mga kapatid, ano ba yung mga life hardship ninyo na minsan, imbis na mag-take tayo, mag-learn tayo personally, napipinpoint pa natin sa iba. So, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, tingnan natin siya as spiritual maturity. For example, meron akong kung hindi pagkakaintindihan ni Ate Gita, Lord, ano po yung pinapalearn mo sa akin? Ba't nangyari sa akin ni Ate Gita? Huwag yung karakter na nangyari kay Haring Saul, na imbis na humingi siya ng pag-awat, sorry, dahil nilabag niya yung unos ng Panginoon, naghanap pa siya ng iba yung response niya sa dapat tamang response. Okay po? Ako yung nangamba, yun na, nag-worry na siya. Okay mga kapatid, ang worry po ay distrust sa Panginoon. The moment na nagkaroon ka ng worries, pangamba, ibig sabihin po wala kang tiwala sa Panginoon. At yun po ay kasalanan. Okay po, nangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog. Lack of preparation, hindi ko nakakapaghandog. Kaya, napilitan, frustration. Napilitan na tuloy siya, na hindi naman niya rule yun, siya na inako niya na lang. Kasi nga, napilitan na lang siya. Righteousness by works. Wala po yung pananampalataya, hindi siya umasa sa Panginoon, inako niya na yung rule ng propeta, nangamba na siya, kung ano-anong response na ang nangyari kay Haring Saul. Okay po? So, ito po, perceive. Based dun sa binasa natin, ito po yung ating natutunan. Don't act based on what we see. Amen ka mga kapatid? Lagi natin ginakanta yan. Not generally, but what we see. Diba? Huwag tayong mag-act based sa ating nakikita. Hindi po fake yun pag based lang sa ating mga mata. Pangatlo, don't act based on faith expectation. Sabi mo Lord, 7 days. Wala ka pa, di ako na lang. Okay? Huwag pa tayong gumawa pag meron pong mga faith na expectation sa buhay. Pangatlo po, don't act based on feeling under pressure. Kaya nga, na-learn ko rin sa ministry, kaya sa trabaho, pag may mga under pressure sa trabaho, CR lang, ulit na po, break mo na, CR lang ako. Kasi di ba umiin na, kasi baka mamaya yung decision ko, nag-decide lang ako dahil under pressure na. Wala yung pananampalataya, wala yung grasya ng Panginoon, at wala yung word galing sa Panginoon. So nakita ko rin sa mga kuya, may moment sa buhay ko na on the spot, sinabihan ako ng taga-DOST na, gusto mo bukas mag-Tokyo ka? Okay, meron daw isang program, mag-quiz this Tokyo. On the spot ko yun. Anong ginawa ko po? Hindi po ako umuo kasi nga, pressure. Baka mapa-oo ako, paano ko lahat? Baka mawala lahat. Kung sa isang oo ko lang, masira lahat ng mga pinagawa sa akin ng Panginoon. So, don't act based on feelings. Huwag po sa feelings. Although ang feelings po, nandiyan yan. Gift yan ng Panginoon. Pero huwag po tayo umact based sa feelings. Ano po? Lalo pag under pressure.
Perceive. Okay po. Pangatlo po, thunder. So kanina po, ipinpoint po natin yung mga bagay na nagpapabigat ng ating buhay, environment man, people, sarili ba natin. Ngayon naman po, tapos, yung ating response, huwag po tayong mag-act based sa nakikita, sa feelings. Ngayon naman po, thunder. Okay po, thunder. Who or God is. Sa bawat sitwasyon sa buhay mo, lagi mo itanong, sino si God dito? Ito yung environment ko. Sino si God dito? Ito yung mga taong kasama ko. Sino si God dito? Ito ako, Lord. Nanginina ako, Lord. Sino ka, Lord? Okay po. First po, lagi po natin tandaan. Sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, God is always in control. Hindi na po nagbabago yun. Thunder. Ilagay po natin sa ating puso, sa ating isipan. Lagi natin isipin yan, mga kapatid. God is always in control. He has purpose for your situation. Sabi nga ng leader ko, God is at work. Kahit ano mangyari, bad man niya sa tingin, sa paningin mo man, mali siya, sa feelings mo man, hindi matama, pero God is at work. He is in control. Control niya lahat, mga kapatid. Tandaan po natin yun. Okay po? Sa Roma 8:28, sabi ng Panginoon, alam doon natin, no? Sa lahat ng bagay, lahat, hindi natin ganito lang, lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos, He is working para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Lahat ba tayo love si God? Amen? So, ibig sabihin, ginagawa ni God lahat para sa ikakabuti natin. Ano ba yung mga hardships, frustrations, personal, ministry level? God is at work. He is in control. Yun po ipando natin. Okay po? Alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti na mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. God ay may purpose sa buhay natin. May purpose siya sa sitwasyon mo, sa sitwasyon ko. Kung ano man pong sitwasyon na bilang tayo ngayon, may purpose pong Panginoon dyan. Ba't niya pinapangyari yan? He is at work, mga kapatid, at ginagawa niya ito lahat para sa mga minamahal niya. Again, hindi tayo unang umibig sa Kanya, siya yung unang umibig sa atin. Hindi tayo yung unang pumili sa Kanya, siya yung unang pumili sa atin. So He is in full control sa buhay natin. Then po i-ponder natin. Pangit ba sitwasyon? Ang tanong agad, who is God sa oras na ito? Sino ba si God talaga? Hindi niya ba kayang kontrolin itong environment ko? Hindi niya ba kayang baguhin itong kapitbahay ko? Hindi niya ba kayang baguhin itong pamilya ko? He is in control. Kaya niya po yun. Okay po, huwag lang tayo maging impatient sa Kanya. Okay po? Pangalawa po, ponder pa rin po ito. God enable us to endure. Lahat ng Kristiyano, gusto ng Panginoon magtiis. Kaya yung sa Santiago, di ba? Magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri. Hindi lang po isa yun eh. Iba't iba. Various kinds of trials. Pag may test po, opportunity siya ng testimony. Ito po lagi yung sinasabi sa Manuta. Pag kayo may test, opportunity yan ng panibagong testimony. Walang testimony pag walang test. Tama po ba, mga kapatid? Kung ang testimony mo, way back 2016 pa yan, magtaka ka na, kapatid. Baka hindi ka talaga nagpapagamit sa Panginoon. The moment na patong-patong yung test mo sa buhay, doon mo natin napapatunayan na God is at work. Lahat po tayo ay parang dito, dumadaan sa apoy. Tinatanggalan tayo ng mga impurities. Okay po? God enable us to endure, mga kapatid, at overcome our situation. Hindi po tayo mag-overcome nun. Kaya tayo nagpo-frustrate minsan eh. Pilit natin tayo ang gumawa para makatakas sa sitwasyon na yun. No. God, si God po, nangyari na po sa akin yun ng beses na. God will enable us na mag-endure, magtiis, at mapagtagumpayan, overcome yung mga sitwasyon sa buhay. Okay po? Ikalawang Pedro 3 verse 4, sabi diyan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay sa ating lahat ng kailangan natin. Amen, mga kapatid? Ang power ng God ay ang nag-enable sa atin sa lahat ng kailangan natin.
para mamuhay ng may kabanalan, holiness. Ito'y sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, power niya pa rin, at kabutihan. Sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasang na umiiral sa mundo. God enable us to endure at overcome. Yung kapangyarihan ng Panginoon ay nasa atin para makabahagi tayo sa Kanyang kaluwalhatian, glorification, at makatakas, makaalis, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, makakaalis ka dyan kapatid. Kasi ang God natin ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Okay po? Dahil daw ang mundo ay puno ng pagnanasa. Okay po? Alam po ng Panginoon yan. Yung sitwasyon mo, alam niya lahat yan. Nihip lang ang buhok natin, bilang niya eh. Sitwasyon pa kaya natin mga kapatid. Okay po? Pangatlo po, lagi natin isipin, our citizenship is in heaven. Kaya sabi ng Panginoon, do not love everything from this world. Huwag natin ibigin ang mundo. Kasi lahat ng nasa mundo ay masisira. Kasi lahat po tayo ay traveler lang mga kapatid. Manlalakbay lang tayo dito. So huwag na kayo ma-frustrate kung hindi nyo man makuha to, hindi mo man ma-achieve to, wala ka mang ganito. Lahat naman yan mawawala eh. Ang matitira lang yung word ng God at ang God. At yung mga tayo, mga anak ng Panginoon, sa kaharian niya. Everything, katawan ko, katawan nyo, iiwan din natin yan lahat dito. Okay po? So again, our citizenship is in heaven. We are God's children. Ano man yung hardships mo sa buhay, tandaan mo lagi. Ano nga yung una kanina? God is on throne. Makapag-endure tayo. Ngayon naman, we are His children. At sabi sa Bible, ang anak ng Panginoon ay hindi na hinayaan. Hindi niya pwedeng ikatuwa ang kanyang wangis. Kawangis tayo ng Panginoon, hindi tayo pwedeng baliwalain kasi nga anak tayo ng Panginoon. Ayan po, 1 Corinthians 3 verse 1-3, sabi ng Panginoon, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Pag-isipan ko natin mga kapatid. Tinawag niya tayo mga anak niya. Napaka-sinner ko Lord, pero anak ko pala ko Lord. At tunay niya na tayo mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo ito. Okay lang, ba't yan di ako pinapansin ng mga katrabaho ko? Christian naman ako. Baka sila gumagawa ng mga mundo ito. Ang challenge sa atin is, huwag makihalo doon, bago sila ay badalhin sa karian ng Panginoon. Okay po, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, reclaim po natin na tayo po anak ng Diyos. Ngunit hindi tayo naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin sa pamamagitan ni Kristo, tayo magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya, ang sinong may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na. Ay mga kapatid, our hardship, our frustration, ipinpoint na natin yon, check our response, balikan natin yung katotohanan na tayo po ay anak ng Panginoon. At dahil tayo ay anak ng Panginoon, tayo ay makakalapit sa ating amang nasa langit. Okay po? Apat po, we are called to bear witness. Tandaan po natin yan mga kapatid ha, hindi lang tayo anak, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para magtipon-tipon dito, hindi tayo po ay mga saksi ng Panginoong Jesus. Sa Bible po, ang klaro po ng sabi ng Panginoon, tayo raw po ay napapalibutan ng maraming saksi. Kaya yung pamumuhay natin ngayon, ingatan po natin yan. Kasi nakapalibot po maraming saksi sa atin. Okay po? Sa John 3:34-36, sabi dyan, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano po kayo minamahal. Ganon din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman, witness, malalaman ang lahat ng tao na tagasunod ko kayo. Love mga kapatid. Balik tayo sa love ng Panginoon at i-ponder natin na tayo po ay mga witness. Yung buhay po natin ay witness sa grasya, mercy, at love ng ating Panginoon. Okay po, mga kapatid? Praise the Lord.
last topic po. So ngayon na po, pinpoint, alamin mo yung mga hardship sa buhay natin. Perceive, about hardship, ano yung response natin? Ponder, about response natin, ano yung katotohanan na dapat panghawakan natin? Ngayon naman po, persist. Ano po? Persist. Endure hardship with renewed perspective. Ito po yung problema sa Kristyano na ayaw talagang magpagamit sa Panginoon. Hindi niya marirenew yung kanyang perspective sa buhay. Ang tagal ko pong nag-dwell dyan, mga kapatid, na hindi mabago-bago ng Panginoon ng karakter ko, ng attitude ko, feeling ko lagi akong talunan. Yung pala, hindi lang ako nag-persist. Yung pagtitiis ko sa hardship, walang renewed sa aking buhay. Sa Roma po, sabi ng Panginoon sa Roma 12, magpahingi tayo sa Panginoon. Hayaan po natin baguhin tayo ng Panginoon para makita din natin kung ano yung banal, kalugod-lugod at mabuti sa harap ng Panginoon. We have to endure hardship with renewed perspective. Number 1 po, mag-endure tayo, our efforts are not in vain. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin sa ministry, pagpupuyat sa mga Bible study, paglalakad sa mga looban kung saan-saan, hindi po yan not in vain. Hindi po yan walang saysay sa Panginoon. May halaga po yan sa harap ng Panginoon. Yung umuulan na, nagpapaluan pa tayo minsan, madaling araw na, nagigising tayo para magbasa ng Bible, pagmalakasan, hindi po yun napuput into vain. Alam po ng Panginoon yun. Mag-endure po tayo doon kasi mga kapatid, yung effort na yun natin ay kitang-kita, klaro-klaro yun sa harap ng Panginoon. Ito, next po, live for the will of God. Sabi po ng Panginoong Jesus, nung malapit na siyang hulihin, Lord, pwede niyo pong tagalin sa akin ang kapigitiang ito. Pero, ang kalooban niyo pa rin, hindi ang kalooban ko. Habang nag-i-endure tayo sa ating pong hardship sa buhay, ang kalooban pa rin po ng Panginoon, ang masusunod, hindi ang kalooban natin. Okay po? Number 3 po, ito po, pray with faith in every situation. Ito rin po yung isa sa mga tutunan ko po sa buhay pananampalataya, ang malaging manalangin. Okay po? Lagi po tayong manalangin in every situation. Ano man yung nakaka-frustrate, ano man yung mga hardships mo sa buhay, mga test of faith, mga battles mo, idaan po natin sa panalangin. Pray with faith, may kasama pong pananampalataya sa lahat po ng sitwasyon sa buhay natin. Pang-apat po, ito po mga kapatid, let's pray na lahat po tayo magkaroon po ng opportunity na magpagamit sa Panginoon. Preach the gospel and set an example. Ang hirap po magsabi sa harapan na mag-share tayo ng gospel kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo, hindi ka nag-share ng gospel. Mahirap po magbago ng buhay ng ibang tao kung yung buhay mo mismo, hindi pa talaga bago sa harap ng Panginoon. Ano po? Kasi po minsan, ako po personally, nung natamat pa ako mag-share ng gospel, nahihiyak ako mag-share ng gospel. Yung mga hardship ko, pabalik-balik lang siya eh. Namili, aral, hindi lang umiikot. The moment I preach the gospel, may breakthrough sa buhay ko. Nang pinaproblema ko na, Lord, nag-devotion kayo yung Bible study ko, Lord, kumusta kaya yung anak niya, may sakit pala yung anak niya, Lord. Yung hardship ko na, ganito lang kaliit, nawala din yung perspective ko. Dahil, meron na akong buhay na minumult para sa Panginoon. So ito po yung pag-pray pati mga kapatid. Hindi po sa galing to, sa talino to, sa estado ng buhay. Ang pag-preach po ng gospel ay kalooban po ng Panginoon at umantuloy ng Panginoon sa atin. Okay po? Ito po. Next po, panglima po. Sa hardship ng buhay minsan, nagkakaroon ng unrighteousness, character, ungodliness. Pag sinabi ungodliness, may struggle ka na, may battles ka na, imbes mag-pray, maghanap tao para, magtahin mo naman ako. Di ba ganon? Mag-confess tayo mga kapatid, mag-repent sa Panginoon. Okay po, yung mga maling response natin sa hardship, i-repent, i-confess natin sa Panginoon. Okay po, yun po ay distrust, hindi ang titiwala sa Panginoon. Okay po, confess and repent. Mag-repent po tayo. Pag sinabing repent, hindi na mag-sorry ha. Mag-confess, set apart, at magpagamit sa Panginoon. Ang repent po ay hindi lang pagsusorry, kundi pagsisi, pagtalikod sa kasalanan at pagpapagamit sa Panginoon. Okay po? Yan po.
Confess and repent from sins and everything that does not come from faith. Alin po, sa Roma po, everything that does not come from faith is sin. Ang lahat po ng bagay na ginagawa natin na hindi po nag-uugat sa pananampalataya ay kasalanan. Sabi po yun ang Panginoon, hindi ko po sabi yun. Confess po natin yun. Okay po? Live in holiness. Pag sinabi ng holiness, set apart, sabi nga ng Kuya Bonnie, for God used only. Ang buhay ko ay nakatalaga para gamitin ng Panginoon. Okay po? And mag-endure tayo, panghuli po, abide in Christ and His Word. Matuto po tayong sumunod kay Kristo at sundin ang kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng salita niya ay hindi mahirap para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Pero pag ikaw, nahihirapan ka, confess and repent your sins sa Panginoon. Okay po mga kapatid? So, I think yun na po. So, tandaan po natin yung 4 na P para mag-endure sa ating pong hardship. Una po, pinpoint. Alamin natin yung mga bagay, sitwasyon na napuprostrate tayo. Pangalawa po, perceive. I-check niyo po yung response niyo. Pag meron kang kunting kabigatan sa buhay, ano response ko dito? Imbis na hanap ka ng tao na makipagtsikahan, baka pwede mag-pray na lang ako, mag-pray ko na lang kay Lord to. Your response. Ponder. Sa sitwasyon ko na ito, sino si God dito? Huwag pwede kalimutan ng Lord. Kasi pag nalimutan natin yan, by works na naman siya. Okay po, pang-apat po, persist. Endure hardship with renewed perspective. Ba't kaya nangyari ito? Anong pinapalearn sa akin ng Panginoon dito? At ano yung action ko dahil na-learn ko siya? Okay po? Sige po mga kapatid. So, ano po, yung bilang topic, enduring hardships as a good soldiers of Christ. So, ating challenge po, galing po ito kay Charles Spurgeon, sabi dyan, walk in communion with Christ walk in communion with Christ in whatever path He will point out to you. Never mind how rough it is, ano man yung ganun-ganun ang buhay natin, do not imagine it is a wrong road because it is so rough. Pag nahirapan ka sa buhay mo, huwag mo isipin na, ako, mali ako ang buhay ko. Huwag mo isipin yung mga kapatid. Rather, reckon it to be a right because it is rough. For seldom smoothness and rightness go together. Ang nakakatakot mga kapatid ko yung buhay natin sobrang smooth lang. Nakakatakot po yun. Yung sobrang smooth ka lang, na wala ka man ng hardship na naranasan, doon po tayo matakot. Pag may ups and downs sa buhay pa ng pagkaya, doon po natin mapapatunayan yung power ng Panginoon. Sabi nga sa ikon, parang motocross lang yan eh. Yung motor, tatalon, pag may hams, tataburst yun, parang tumalon siya ulit. Kung pag smooth lang yan, stay lang yung kanyang takbo. Pampapaburst po ng buhay pa ng pagkaya ng mga ups and downs. Okay pa? To abide in Christ, the Word, and to have His Word abiding in us. Okay po? Last challenge po, sa ikalawang Timoteo 3, verse 3 to 4, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyang kasiyahan ang kanyang Panginoon. Challenge sa ating mga kapatid, kung tayo po totoong Kristiyano, makita po ito sa ating gawa, sa ating pamumuhay, at huwag tayong makiayon sa mga uwain na ibikawal ng Panginoon. Okay po? So tanong po, kung meron pong group discussion, ano-ano ang sitwasyon mo sa buhay na na-frustrate ka? With quite personal to mga kapatid. At ano ang naging response mo sa sitwasyon na iyon? Maganda nga pag-usapan to para magkaroon tayo ng honesty. At yung pangalawa naman po, ano ang aral na nakuha mo ngayon na maaaring makatulong sa oras o sitwasyon na nahihirapan ka? Maging sa personal, sitwasyon, trabaho, na maaaring makapagpatibay ng iyong pamilya. Okay po, yun lang po mga kapatid at all glory to God po. Tayo po manalangin. Heavenly Father, salamat Lord sa buhay Lord na alam namin Lord God na kami po ay daranas na Lord God ng iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay dito po sa mundo. Salamat Lord sa katotohanan Lord na ang kapangyarihan mo naman Lord God na nag-enable sa amin Lord God na makatulong upang nakasan ko Lord God ang pagkanasa ng mundo ito. Salamat Lord sa katotohanan Lord God na you are working, you are in control Lord God, all things Lord God, kayo ang gumagawa
ano man yung mga sitwasyon, pabor man to, hindi pabor sa amin, kung nahihirapan mga hindi. Alam namin, Panginoon ko, na lahat po yun ay pinapangyari niyo, Panginoon ko, upang lalo kong tumatak kami, Lord God, sa aming Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa kaunawaan, Panginoon ko, na kayo po yung mga anak nila, kayo po yung aming ama, at anumang oras gustuhin namin, Lord God, kung makakalapit kami at makakasumpong kami, Lord God, sa likod namin. Salamat din, Lord God, sa kaunawaan na kami po ay mga witness ng Panginoon ko. At tulungan niyo po sa amin, Lord God, kung tagang mamuhay kami, Lord God, na may boldness, Lord God, na magbahagi po ng inyong gospel. Hindi lang, Lord God, sa season na gusto namin, maging out season ng Panginoon. Salamat, Lord, sa mga ito. Kayo po maghari sa bulwalang ito. At kayo po maghari sa buhay ko ng Panginoon. Salamat, Panginoon ko, sa inyong pagpapuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, mga kapatid. God bless atin.